Attorney, pahingi kami ng konting explanation. Ano ba yung prinsipyo dito? Bakit may mga pinangalanan po na ibang personalidad na pwedeng ma-issuean din po ng warrant of arrest? Ang ibig bang sabihin is parang in layman's terms, kasabwat ang mga ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Opo, parang yun yung best na term, kasabwat, kasapakat. Kakuntsaba. Yan, kakuntsaba. Oo, kakuntsaba. Kakuntsaba, yan. Itong mga taong ito ang naging bahagi kung bakit naging quote-unquote effective or successful yung patayan. Ang sinasabi kasi ay merong, kumbaga, ang tawag po ng ICC dito ay quote-unquote common plan. Pero baka yung iniisip ng iba na, ano ba ito, pinagplanuhan? Meron ba itong kapapelan, etc.? Hindi pa ganun ang, kumbaga, ang itsurahan nito, no? Nanonood na nga ako ngayon ng mga krimen-krimen paano ba pinaplano nga talaga? Hindi naman kasi umuupo yan sa board meeting tapos kumbaga gagawa ng resolution. Yan ay paisa-isa na utusan mo ito, may patsi-patsi na kumbaga instructions o kaya may grupo-grupo na ito ang task. Kaya sabi dun sa document containing the charges, yun yung information, equivalent ng information sa atin kung saan nakalagay ang sakdal. Sabi sa sakdal, itong mga taong to ay naging involved doon sa quote-unquote common plan at one point or at all points during the period covered. Kasi hindi naman po sila lahat, kumbaga, sabay-sabay ng pasok doon sa, kumbaga, eksena. Opo, pero hindi uubra yung hugas kamay. Kasi yun ang sagot ni former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Wala akong kinalaman dyan. Wala nga ako alam dyan sa mga sinasabi ninyong plan na yan. Basta ako Justice Secretary lang ako. Wala akong kinalaman dyan. So, uubra ba yung ganyan na maghuhugas kamay ka? Hindi, walang utos sa akin. Andito lang ako para magtrabaho. Naku, kung babasahin po ng mas mabuti pa yung document, tapos may isa pa kasi, yung pre-confirmation brief. Dalawa po itong dokumento na naglalatag ng ano ba yung nangyari. Yung role ni Aguirre ay nakalatag na mula pa nung DDS, alam na niya, meron siyang suggestion kung paano pauunlarin o gagawing effective yung plano, and then saka siya naging Secretary of Justice. Hindi po siya kinakasuhan or mali nga yung term pala, sorry. Hindi po siya kinikwento dito na parang na-involve siya dahil Secretary of Justice lamang. Yung importanteng bahagi niya or role doon sa DDS, Davao Death Squad operations ay crucial din. Kaya hindi uubra in the sense na kung sa publiko siya magsasalita at magsusumamo, okay, ano ngayon? Kailangan po sa ICC, yung prosecutor ang paniwalain niya na wala siyang kasalanan. Pati po si Senator Bongo. Oo. Na alam naman natin na napakalapit dati sa dating Pangulo. Sobra. Hugas kamay din. Sabi niya, wala akong kinalaman dyan. Wala akong ideya. Kaso may nakalagay din na naging bahagi siya ng reward system. At hindi naman niya maitatanggi, kasama talaga siya simula pa noong Davao era, kumbaga ni Duterte. Yung mga participation ng mga ito ay in various ways. Tumutulong sila na i-facilitate ang reward system. Yung iba naman, para siguraduhin, ito importante ito para siguraduhin walang managot. Kaya yung statements nila, lalo na ni Aguirre, may ilang statements na tinutukoy na sinabi ni Aguirre, yung statements nila ang nag-create ng atmosphere or ng environment para maging effective yung national policy or yung common plan na sinasabi. Pero attorney, kung ang depensa lang nila unang-una, wala kaming kinalaman dyan, hindi ako sangkot dyan. At kung meron man kayong sinasabing sangkot ako dyan, sinusunod ko lang naman yung utos sa akin Nako, yung utos kasi, kung ayon sa papel, yung utos illegal. Ang utos patayin mo at ito, quote daw from Senator Bato, patayin mo. Kung nanlaban, patayin mo. Kung hindi man lalaban, siguraduhin mong nanlaban. Parang bigyan mo ng baril. Naririnig natin yan, at mukhang na-document yung mga statements na yan noon. Kaya hawak na ito ng ICC ngayon. Yung ganong statements kasi, nagsasabi na wala kang lusot. Kung ikaw ay napaghinalaan, napunta sa drug list, patay at patay ka kahit anong mangyari. Gagawan ng paraan para mag-figure in ka o sa isang drug operation. At yun na nga yung nangyari. Yung pa yung problema. Kung nagkakandadada lang naman sila doon, nagkandasabi-sabi, pero wala namang namatay, di siguro lusot pa sila. Ang problema, meron.
So, ibig sabihin, ang pinaparusahan, Oo. hindi lang yung action, kung hindi pati na rin yung inaction. Hindi wala akong ginawa. Kaya nga dapat may ginawa ka. Kasi alam mo namang Dapat, illegal yung utos. oo. You should Ba't have hindi ka voice. kumibo? Oo. Oo. Ibig sabihin, yung So, inaction mo, action- parang kakutsaba ka na rin. Parang ganun. Oo, action, salita, at inaction. Lalo na yung inaction kasi, ikaw dapat yung kumilos. So yung tinukoy na tatlong head, NBI, PIDEA, at DOJ, itong tatlong to ang dapat kumilos doon sa mga report ng malawakang patayan. Pero hindi nila ginawa yun at bagkus, kinover up pa. In a sense na, okay na to, may nakasuhan na, Carl Kian, na tipong sapat na yon. Ang pag-characterize ng killings bilang individual cases or parang ang tawag nila nun, isolated incidents, ay bahagi ng kwento or bahagi ng patakaran. One last, attorney. So, do you expect a warrant of arrest will soon be issued against these personalities, kagaya nung nangyari kay dating Pangulong Duterte? I would expect yes against any or all of them. Kasi magkakasama sila. Ang thing lang sa ICC, dapat ikaw yung pinaka-responsable. May kapangyarihan na pigilan o itigil yung i-prevent or itigil yung mga kaganapan. So, pili na lang tayo dyan kung sino yung tingin yung pinaka-responsable. Hindi, pero pwede pa bang arestuhin yun? Di ba after the former president was arrested and brought to the Netherlands, hindi ba may naglabas na parang guidelines kung paano ba yung i-execute yung mga ganyan? O pwedeng gawin ng administrasyon yung ginawa kay dating Pangulong Duterte? Ay, yung guidelines na nilabas sa atin yung tungkol sa extradition, may debate pa tungkol dyan. Pero para sa amin, may surrender process according to the Rome Statute. At hindi ito papasok sa extradition process kung saan may foreign order, banyagang korte ang nag-issue. Tapos, kailangang i-affirm na tama at ayon sa Philippine law yan. Yung international warrant of arrest, kumbaga, ang ICC warrant, pag dinala sa Pilipinas, dapat ang pagkilala natin dyan, legal, binding, valid, kasi naging miyembro tayo niyan. Kinilala na natin yung Rome Statute. Kaya, bagaman iharap sa korte, hindi pwedeng questionin ang jurisdiction or validity ng warrant kumpara sa extradition process. You have to prove the law of the land, etc. Kaya may konting kaibahan lang sa proseso, pero ako, I would say, the Philippine government can do as it did during the time of Duterte. Arrest and surrender. Hindi naman, hindi naman po kidnapping na naman ang isisigaw. Ay, yun yung angulo, kidnapping eh. May kidnapping ba? Kung saan pwede kang umipila sa kidnapper, palayain mo naman ako. O kaya, pwede bang bumisita yung kaanak ko? Tapos, pwede bang different families? So, bigyan mo naman ako ng abogado. Walang ganong kidnapper, ano? Kaya, sana hindi na dumikit yung ganyang issue. Sana matapos na walang kinidnap sa yung ICC.